Ang buhay ay binubuo ng mga pagkikita at paalam ng mga taong dumarating sa ating buhay upang magturo ng mga aral o upang makasama tayo sa ilang panahon. At ng iba pang mga tao na sa paglipas ng panahon ay nagiging hadlang sa ating pag-unlad at sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ngunit paano natin malalaman kapag hinihiling sa atin ng Diyos na bitawan ng isang tao? Paano natin matutukoy kapag siya ay gumagawa ng paraan upang hubugin ang ating paglalakbay at alisin ang mga bagay na wala ng kaugnayan sa ating layunin? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 makapangyarihang senyales na maaaring magpahiwatig na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Tinatanggal ang isang tao upang magbigay daan sa isang bagong bagay na mas angkop sa kanyang plano. Sa maraming pagkakataon, hindi natin naiintindihan kung bakit nagkakaroon ng mga paghihiwalay, distansya o problema sa ating mga relasyon. Ngunit sa kanyang karunungan, kumikilos ang Diyos sa mga paraang minsan ay mahirap unawain, ngunit palaging may mas mataas na layunin. Magmumuni-muni tayo ukol sa mga senyalis na ito at tatalakayin kung paano tayo makakapagtiwala sa kanyang paggabay kahit na ang daan ay mahirap at ang mga pagsubok ay tila walang katapusan. Unang senyales, nawawala ang iyong kapayapaan. Ang kapayapaan ay parang isang ilaw na gumagabay sa atin sa dilim. Kapag tayo ay malapit sa isang bagay o tao na hindi maganda para sa atin, nawawala ang kapayapaan. Napansin mo ba kung paano ang presensya ng ibang tao ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkabalisa, pagkabagot o kahit kakulangan ng lakas? Maaaring ginagamit ng Diyos ang mga pagkaabala na ito bilang isang malinaw na senyales na ang taong iyon ay wala ng lugar sa kanyang plano para sa iyong buhay. Kapag ikaw ay palaging nararamdaman ng pagkabalisa at ang iyong espiritu ay abala, hindi ito lamang simpleng emosyon. Maaaring nais ipakita sa iyo ng Diyos na may mali sa sitwasyon. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang kapayapaan ng Diyos na lagpas sa lahat ng pangunawa ay mag-iingat sa ating puso at isipan kay Kristo Jesus. Filipos 4:7. Kapag ang kapayapaan na ito ay nawala, senyalis ito na may isang bagay na humihiwalay sa atin mula sa banal na proteksyon ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na maglakbay tayo ng pabigat, dulot ng mga nakakalason na relasyon na nagpapagod at pumipigil sa atin na mamuhay ng buo ayon sa kanyang plano. Kung ang kapayapaan ay nawala sa iyong buhay, maglaan ng pansin. Maaaring ito na ang panahon ng pagpapalaya. Inaalok ka ng Diyos ng pagkakataong magpahinga at magtiwala sa kanyang plano. Pangalawang senyales, ang mga tao sa iyong paligid ay naglalayo sa iyo mula sa iyong layunin. May plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin, isang layunin na natatangi at mahalaga. Ang bawat tao na dumarating sa ating buhay sa isang paraan ay tumutulong sa atin na mag-grow at matupad ang ating layunin. Ngunit kapag may tao na nag-aalangan sa ating tawag, nagpapahina sa ating pananampalataya o nagiging sanhi ng pagkawala ng ating pananaw sa ating layunin, ito ay isang malupit na senyales na hindi aligned ang tao na iyon sa plano ng Diyos para sa atin. Minsan, makikita natin ang ating sarili na nalilihis ng landas, nadidistract at nawawala sa ating focus. Ang mga tao na sa halip na magbigay ng suporta ay pinagdududahan tayo, iniiwas tayo mula sa ating pananampalataya o tinatanggal ang ating lakas at pagtitiwala sa ating layunin ay nagiging hadlang sa ating paglalakad sa plano ng Diyos. Bilang paalala ng mga salita ni Jesus sa Juan 6:10, siya ay dumating upang bigyan tayo ng buhay na sagana, ngunit ang kaaway ay dumating upang magnakaw, pumatay at magwasak. Kapag ang isang tao ay may negatibong epekto sa ating spiritual o personal na paglago, isang malinaw na senyales ito na kailangan natin silang ilayo.
Pangatlong senyales, ang buhay ay naghahatid ng mga hadlang sa pagitan mo at ng taong ito. Minsan, hindi direktang hinihiling ng Diyos na alisin natin ang isang tao sa ating buhay, kundi pinapayagan niyang mangyari ito sa pamamagitan ng mga pangyayari. Ang mga pinto ay nagsisimulang magsara, ang mga hindi pagkakaintindihan ay tumataas, at ang distansya ay tila lumalaki. Lahat ng bagay ay tila nagtutulungan upang masira ang relasyon, at kahit na paulit-ulit tayong nagtatangka na buuin ang ugnayan, laging may mga hadlang. Hindi ito isang aksidente. Ito ay ang kamay ng Diyos na kumikilos para sa atin upang tayo ay maprotektahan mula sa mga bagay na wala ng bahagi sa ating paglalakbay. Madaling sabihin na magtiwala sa Diyos, ngunit mahirap gawin, lalo na kapag ang sakit ng paghihiwalay ay napakalaki. Ang buhay ay nagsisimulang magbigay ng mga malinaw na senyales na ang kalsadang ito kasama ang taong ito ay hindi na angkop para sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa atin, kung sino at ano ang kailangan natin upang makarating sa lugar na Kanyang itinakda para sa atin. Kapag ang buhay ay naglalayo sa atin mula sa isang tao sa mga hindi maipaliwanag na paraan, magtiwala sa proseso. Ang Diyos ay naghahanda ng mas maganda para sa iyo, mas mataas, mas malapit sa Kanyang perpektong plano, pagtatapos at pagsusumamo sa pagpapala. Ang mga senyales na ito ay mahirap tanggapin, lalo na kapag ito ay may kinalaman sa mga taong mahal natin o mga taong naging bahagi ng ating buhay ng matagal. Ngunit mahalaga na maunawaan natin na ang Diyos sa Kanyang walang hangang karunungan at pag-ibig ay palaging gumagalaw upang tayo'y hubugin at ihanda para sa mas maganda. Kapag Siya ay nag-aalis ng isang bagay o isang tao, ito'y dahil mayroon Siyang mas maganda para sa atin. Isang bagay na magdudulot sa atin ng higit na kapayapaan, mas malinaw na layunin at mas mabilis na paglago. Kung naramdaman mong tinamaan ka ng mensaheng ito at naniniwala kang isa ka sa mga dumadaan sa isa sa mga sinyalis na ito, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay nandyan upang gabayan ka at magbigay ng kalinawan para gumawa ng tamang desisyon. Ngayon, nais ko sanang humiling sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ang video na ito sa iba na maaaring nangangailangan ng mensaheng ito. Iwan mo ang iyong komento sa ibaba, ibahagi sa amin kung paano gumagalaw ang Diyos sa iyong buhay at kung paano Niya ipinakita ang daan para sa iyo. Ang iyong kwento ay maaaring maging daan upang matulungan ng iba na makalaya mula sa isang bagay na wala ng lugar sa kanilang buhay. Naway pagpalain ka ng Diyos sa iyong paglalakbay